Sa oras po dito, kumbaga po natin the approachable father. Pag sinabi pong approachable father, ibig sabihin po madaling lapitan, di ba? Very approachable po sila, madali po natin hingan. Ganun po ba yung mga tatay na nandito po ngayon? Yan, pakitaas po yung kamay ng mga tatay. Yan, hindi po ba tayo madamot sa mga anak? Ay, praise the Lord. Ano? Hindi po? Talaga? Yan. Ganun po talaga ang mga tatay. Minsan ang mga tatay, no? Ikakain na lang nila, binibigay pa nila sa mga anak nila. Ano po? So, very good. Okay, the approachable father, chosen by Jesus to illustrate the Heavenly Father. Alam niyo po, ito pong tatay na ito nung prodigal son. Nabasa niyo na po yun, ano po, yung about the prodigal son. Yung tatay po nila, ang nilalarawan po ng Panginoon po dito, ay siya mismo. Sapagkat ang Diyos po natin is a very approachable God. Madaling lapitan, madaling hingan, madaling gumawa ng tulong para sa atin. He must then be the ideal earthly father to study. Ito po yung dapat na matutunan po ng mga tatay sa panahon po natin ngayon para nang sa ganun, maging karapat-dapat dito tayo bilang mga tatay, bilang mga ama ng tahanan. Siya po gano'n yung magiging huwaran po natin ang Diyos po mismo. No? Wala pong ibang tatay tayo na kailangan na maging huwaran po natin kundi ang Diyos Ama na nasa langit. Sapagkat alam niyo po ang Diyos na ito, tapat na Diyos po ito. Na kahit po tayo nagkakasala, hindi niya po tayo kumbaga parang itinatapon na lamang o binabaliwala na lamang, kundi patuloy niya pa rin tayong kinakalinga o patuloy pa rin niya pa tayong kinukuha para na sa ganun tayo panagbalik sa Kanya. He was the father of two sons. Siya po yung tatay ng dalawa pong anak na dito. So, dalawa po ito, prodigal son niya, na kung saan mayroong parehas na attitude na masasabi po natin na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. But we need to learn about this father, kung paano niya pinalaki o kung paano niya isa-settle yung mga problema ng mga anak niya. At number one po, na dapat po talaga na matutunan po ito ng mga ama. Hindi po yung basta nagagalit na lang tayo pag may mga problema sila, pag may mga nagawa po sila mga pagpasala, yung mga anak natin, papagalitan na lang natin, paparusahan natin. Tapos sa wrong idea to raise up our children. Hindi po gano'n ang pagpapalaki po natin. Okay? He was the father of two sons who were prodigal for a time. The younger was prodigal in choosing the pleasure of sin. Marami po, di ba, sa ating mga anak na kung minsan puro kanayawan lang ng mundo, gusto lamang po nila yung masasarap na bagay na ginagawa lamang po ng mga tao sa sanlibutan. And the other was prodigal in choosing pride of self. Nagiging makasarili ng mga po. At ang pinipili lamang po nila, yung mga bagay lang na upo lamang sa sarili po nila. Now, pag sinabi kong prodigal, ang ibig sabihin po nito, it is about our carelessness. Yung pagiging careless po natin, yung pagiging bulagsak, yung pagiging waldas, yung pagiging hindi masino, o irresponsible sa mga bagay na ipinagkakatiwala po sa ating bilang mga anak. So, ngayon, titignan natin ngayon kung paano hinandle nitong approachable father nito, itong kanilang prodigal son. So, ulitin po sa inyo, dalawa po itong klase ng anak po dito. Which is, ang una, pinili niya yung mga bagay na makasanlibutan. Yung ikalawa naman, nanatili siya doon sa kanyang ama, pero still, pansarili lamang po yung kanyang nasa puso. Parang tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo po mananampalataya. Dalawang klase po yan. Una, yung klase ng isang Kristiyano na pinipili pa rin yung mga bagay sa libutan. They enjoy and love the Word. Yung pa rin po, yung focus niya. Yan, nandiyan pa po ba kayo? Pakinggan po natin, ano po? At yung ikalawa naman, although he is a Christian, nananatili siya sa Panginoon, pero nananatili lamang po siya sa sarili niya. So, meaning, selfish. Inintindi niya lamang po yung sarili niya. Titignan po natin kung paano kaya i-handle itong approachable father nito. Tingnan po natin. Because the father was what he was, the prodigal became what he should be. Ito maganda po dito. Dahil maayos po itong approachable father na ito, dahil alam niya na meron siyang prodigal sons. So, ngayon, inisip niya ngayon na kailangan niya talagang i-handle na mabuti po ito. Kaya bilang mahusay na pagpapalaki o
ah, pagtuturo sa ating mga anak, ito pong tatay na ito, nagawa niya na mailagay sa ayos itong kanyang mga anak. So, ito po yung number one na kailangan mayroong quality. Maging quality ng isang tatay na katulad po namin, ano po. Kailangan alam namin kung paano iaayos yung problema ng mga anak. At yun po yung kailangan at mahalaga na gampanin po ng mga tatay. Hindi lang yung basta para binabaliwala lamang po, bahala kayo dyan, magdadala kayo dyan, mag-away-away kayo. Bahala kayo sa problema nyo. Hindi po ganon. Kundi, ang kailangan po natin talaga, yung tayo po mismo, maging source po tayo ng ikakaayos ng pamilya po natin. Now, the younger son returning and the older in decision. So parang gusto niya siya masunod yung nakatatanda. At ito namang nakababata naman yung bunso, gusto niya yung magbalik. Kumbaga para sa larangan po ng pagiging Kristiyano, gusto niya magbalik loob sa Panginoon. Siya po ay lumayas, meaning backsliding, and then after he realizes sin, yung mga pagkakamali niya, gusto niya manubalik sa Panginoon. Kaya lang, ito naman kanyang kapatid na panganay, para naman nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng selos. Kaya, anong ibig sabihin niya? Parang gusto niya sa kanya ginagawa yung bagay na yun. Di ba may mga ganyan po tayo mga parang attitude towards Christian life. So, ito po yung mismo na dapat ayusin sa atin. And we must know our Father in heaven. Amen. We must know our God. Amen. Now, what kind of a father was he? Ano po bang klaseng tatay o ama ito pong approachable father na ito? Character of Jesus that earthly father must have. Ito po yung dapat na matutunan po natin bilang mga tatay. Amen. Amen. Una, he was an approachable father. Kailangan madali po siyang lapitan. So easily, pwede po siyang lapitan ng kanyang mga anak, may problema man o wala. May mga mabigat na pagsubok man o wala. Mabilis siya malalapitan ng kanyang anak. Now, pag sinabing approachable, able to reach or approach, madali po siyang maaabot. So, hindi po siya kumbaga parang separated from their children or sabihin po natin there is always a gap between him and their children. So, wala po kailangang gap ang isang tatay sa kanyang anak o sa kanyang buong pamilya. So, kung minsan ganun po yung nangyayari sa pamilya, no? Minsan kung sino pa yung tatay, parang sila pa yung parang hindi close sa kanilang pamilya. Okay, listen to this. Alam niyo po ba na mayroon pong survey about in a whole world, in a whole country, pinakita po dito yung iba't ibang klase ng mga tatay. Now, ang sabi po dito, 450% daw of the father not in home, wala sa tahanan. It's either siguro nagtatrabaho sa malayong lugar o kaya naman parang halos hindi na inuuwian yung pamilya nila. Come on, people of God, there is a big impact to the family kapag ganun po ang isang tatay. Napakahalaga ng presence ng isang tatay sa kanyang anak. Not only to earn money, hindi lamang po sa pagkita, hindi lamang po sa pag-provide ng mga pangangailangan niya. Kailangan din at mahalaga na nababantayan po natin yung paglaki ng ating mga anak. And 300% no caring father, walang malasakit sa kanyang pamilya. Bahala kayo dyan kung ano, lumaki kayo, kung ano man yung bagay na bahala kayo. Parang mayroong mga ganong tatay daw po. And then 150% self-centered father. Tatay siya pero nakasentro lang yung kanyang sarili lamang. So parang hindi po nagiging maayos sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya. And 50% maltreated their family. Mayroong mga tatay na talagang minamaltrato nila yung kanilang pamilya na parang inaabandonan nila, sinasaktan nila. So meron din pong mga ganong klaseng father. But this father is different. Hindi po ito katulad ng mga tatay dito sa mundo na ito. Dahil ang in-illustrate po dito, nilalarawan po dito is no other than but our Christ Jesus. Alam natin na ang Panginoon, madaling lapitan po natin. Kaya nga, sabi niya po, call unto me and I will answer thee. Kung tatawag kayo sa akin, tutugunin ko kayo. Sino man humahanap sa kanya yung makakasumpong, ask and you will be given. So sa madaling salita, madali po lapitan po talaga itong tatay na ito, which is our Christ Jesus. Kaya lang kung minsan,
Tayo po mismo yung hindi lumalapit. Kaya nga mga tatay, kailangan ito po yung mapag-aralan po natin. Luke chapter 15 verse 12 to 18. Sinabi ng kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at tinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Ang bilis kausap nitong tatay na ito, no? Para baga, hiningi sa kanya, walang kagatol-gatol, binigay niya naman. So sa atin, kung minsan, hingi ka na naman. Wala ka nang ginawa, kundi humingi ng humingi. Ganun po yung ibang mga tatay, no? Bakit hindi ka magtrabaho? Ganun po tayo, marami tayo sinasabi. Pero ito pong tatay na ito is very generous pagdating po sa kanyang pamilya. Although, alam niya na minsan magkakos talaga ito ng kapahamakan. Pero ang Diyos, alam niyo po, we have a free will. Tayo po mismo pipili. Kung bakit napapahamak po ang tao, it is because of their own choice. Tayo po mismo hindi naman po ang Diyos Ang Diyos gusto tayong ingatan, kaya lang, hindi tayo mapigilan ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Verse 13. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at napunta sa malayong lupain, dinustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang na maghirap, na masukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kinain niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nagsabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Very approachable Father Diaz. Mayroon po siyang madaling lapitan, madaling pakiusapan na tatay. So alam niyo po ba kung minsan, kaya tuluyan napapahamak yung mga anak natin sapagkat natatakot sila sa atin. Tayo mga tatay kung minsan nakakatakot. Minsan gusto natin punishment agad. Pag nagkasala yung anak natin, parusahan natin. I-grounded natin sa mga bagay na not this kind of approachable father. Hindi itong tatay na ito na pinapakita sa atin. Kung papasingin po natin, this is an attitude of God towards their children. Tayo, ang dami na natin ginawang pagkakasala, pero pinarusahan ka na ba ng Panginoon? Never. Hindi kanya pinaparusahan pa. Bakit ako naghihirap? It is because of your choice. Hindi parusa ng Diyos yan. It is the consequence of what we are doing. Kaya tayo nag-suffer ng gano'n because of yung bunga ng ginawa natin. Tayo mismo ang dahilan, hindi ang Diyos. Minsan sinasabi natin, kaya ako may karamdaman kasi pinaparusahan ako ng Diyos. Never! Kaya tayo nagkaroon ng karamdaman dahil minsan na-abuso natin yung katawan natin na hindi natin namamalayan. Amen. Pero itong tatay na ito, nakita nyo, alam nitong anak na ito, nitong prodigal son na ito, na sa isang banda, madali siya makakabalik doon sa tatay niya. Bakit? Because he has no fear to come back to his father. Bakit? Hindi siya natatakot dahil alam niya makabagin itong tatay niya ito. Kaya ganun din po tayo sa Panginoon Kahit na napakalaki ng pagkakasala mo, once na nag-decide ka na magbalik loob sa Panginoon, ang Diyos free tayo na welcome tayo na tinatanggap niya. Kaya walang pag-aalinlangan na hindi tayo hinahayaan ng Diyos na papahamak po lamang. Tuloy po natin. The text would seems to give some family history. Ano po ba yung pinapakita dito na istorya po nito ng kanyang pamilya? Since that the mother, the boys had died. Mapapansin po natin na mag-isa na lang yung tatay niya ito na nag-raise ng kanyang dalawang anak. Perhaps at the birth of the youngest son, maaaring pagkapanganak nitong bunso, namatay po itong kanyang nanay. Perhaps this man had stood at the grave was his two boys. Siya na po yung tumayo para doon sa kanyang dalawang anak na lalaki. This is also indicate the wealth. Ibig sabihin, pinapakita rin po dito na mayaman po itong tatay po na ito. Kaya nagkaroon nga po ng interest yung mga anak na pagtingin na po yung kanilang mamanahin. Pero, itong tatay na ito, because hindi po siya talaga madamot. Even our God, kung mapapansin po natin, ang Diyos natin hindi kailanman nagdamot sa atin.
Kung ano yung bagay na hinihingi natin, binibigay sa atin ng Lord. Kaya alam ko, minsan, meron tayong hinihingi na hindi niya binibigay. At alam niyo kung bakit? Dahil ayaw niya na mapahamak tayo. He knows what is good for us. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin at alam niya kung ano yung makakapagpahamak sa atin. Kaya huwag natin pipilitin yung sarili po natin na nahingin sa Panginoon yung bagay na hindi naman talaga para sa atin, na hindi makakabuti sa atin. Hingin lamang po natin yung tama lamang po para nang sa ganon, hindi po tayo mapahamak. Amen? Amen! Now, sabi po dito, the young son's dream, the far country, what was it like? Ano po ba yung katulad po nito? Some might have sleep off and run away. Meron po mga talagang lumalayas, iniiwan po talaga yung kanilang tatay at gustong magpakalayo na lamang po. Ano po? Some might have asked another to intercede. Para yung iba naman po, para makapanumbalik doon sa kanilang ama, gusto mayroong mamamagitan sa kanila and not personally asking forgiveness to their father. This one feels free to come right to his father. Pero ito pong prodigal son na ito, kilala niya yung tatay niya na kailanman hindi po siya ipagtataguyan. Ganon kabuti itong tatay nito. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga tatay na narito, sama ko na po kayo mga nanay kasi mas marami po kayo. Kayo po ba, kapag ka nagkasala po yung inyong mga anak, pinapatawan niyo po ba agad ng parusa? O inuunawa niyo po sila? Mas mainam na unawain po natin sila at hindi ipagtago yan, kundi kausapin po natin sila at sabihin po natin sa kanila yung maling ginawa po nila. Ipaunawa po natin sa kanila yung huwag tayong basta-basta na magpapataw ng parusa po sa kanila. And that was a great character and attitude of a real father to our children. Okay. Our Heavenly Father is approachable. Ano sabi po sa atin po dito? Come now, let us settle the matters, says the Lord. Basahin po natin sa Isaiah chapter 1 verse 18. Ang Diyos, kapag ka nagkasala tayo, inaanyayahan pa po tayo ng Diyos eh. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aming papuputiin tulad ng yelo o bula. So, sa madaling salita, this was a forgiveful father. Mapagpatawad na ama. Sabihin mo doon sa tatay na katabi mo ngayon, kailangan maging mapagpatawad ka. Okay. Sabihin mo na rin sa asawa mong babae, maging mapagpatawad ka rin. O sige, kung hindi mo asawa mo yan, sabihin mo na. Kailangan po natin talaga yun eh. Tayo po lahat, kailangan maging approachable po tayo sa bawat isa. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, maging mapagpatawad ka. Kasi ang Diyos lagi niya sinisettle whatever sin that we made for Him. So, mapapansin po natin dito, ang Diyos pa po mismo nagsabi dito sa pamamagitan ni Isaiah, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. Let us settle all this thing. Sabi po ng Lord sa atin, okay, isettle natin yung problema mo, isettle natin yung kasalanan mo. Kahit gaano kabigat yung kasalanan mo, papatawarin kita. Yun yung sinasabi sa atin ng Lord po dito. Hindi mo ba ang Diyos pa yung gustong mag-settle nito? Instead na tayo yung nagkasala, tayo yung humingi dapat ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi, alam nyo, ang Diyos pa po yung parang gustong makipag-ayos eh. Parang sinasabi sa atin ng Lord, kung na yung nagkasala, ako pa yung gagawa ng paraan para maayos yung kasalanan mo. Ganon kabuti po ang ating Panginoon. And this is how the great example of a father we have. Na kailangan po, yun yung matutunan po natin. Ano po? Kasi yung mga bata, yung mga anak po natin, minsan, hindi pagganap na nauunawaan yung mga bagay sa buhay po nila. Kaya kung minsan, nagiging victim po sila ng mga pagkakamali, victim po sila ng kasalanan. Kaya naman, ano po nararapat po doon? Unawain po natin sila at gabayan po natin sila. And let us all accept them. Whatever failures or mistake na nangyari sa buhay nila, accept them. Tanggapin po natin yung pagkakamali nila at turuan po natin sila makabangon po muli. Amen? Like what God did for us. Ang Diyos na ito, tingnan nyo, pansinin po natin. Sino po dito yung hindi na nakagawa ng kasalanan? Naku, walang magtataas po sa inyo, ha?
Pag nagtaas kayo, ginagawa natin sinungaling ang Panginoon, sabi ng Biblia. Sino po dito yung daily nakakagawa siya ng kasalanan? All of us. Lahat po tayo. Yung iba, medyo tulog lang kaya hindi nakapagtaas ng kamay. So ito tayo. Okay, ulitin ko po, nagising na po kayo. Sino po dito yung araw-araw nakakagawa ng kasalanan? O yan, nakita nyo. Ay, yung iba tulog pa rin. Hindi mo kayo nakakagawa ng kasalanan araw-araw. Lahat tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. Yung nga lang hindi ka makatawag sa Panginoon, alam niyo po ba? Sin of prayerlessness. Kasalanan na po sa Panginoon yun. Akala po natin, hindi tayo nagkakasala, no? Yung mga halimbawa, medyo mapulaan mo lang yung dumaan na kapitbahay mo. Alam mo, taray nito. Mukha ka namang basahan. Yan. Yung mga ganun na nagkasala na po tayo. Yung may maglaro lang masama sa isipan mo, nagkasala na po tayo. Kaya nga, daily, nagkakasala po tayo sa Panginoon. Kaya nga, napakabuti po ng Diyos kasi He is a forgiving Father. He is approachable. Hindi ka pa lumalapit sa Kanya, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang pinakamaganda po dito, let us appreciate what the goodness of God. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon, i-appreciate po natin yun. Pasalamatan natin siya at matuto po tayo magpasalamat palagi sa Panginoon. Jesus is the image of the invisible God. Pinapakita dito, yung ginawa ni Jesus, di ba, napakabuti po dito si Jesus, ano? Nung siya po lumakad dito sa mundo po na ito, ano yung ginawa niya? Puro kabutihan. Nagpagaling siya, nagpadilat siya ng mga bulag, nagpagaling siya ng mga ketungin, bumuhay siya ng patay. Di ba? Kung mapapansin po natin, this is the goodness that we need our Father to have. Ganun po kailangan po tayo bilang mga tatay. Pagka halimbawa, marunong din tayong mag-alaga ng mga anak natin kapag nagkakasakit. Hindi po yung si nanay lang nag-aalaga. Amen? Usually, si nanay palagi nag-aalaga eh. Si nanay palagi yung nagpupuyat. O merong baligtad po dito na si tatay na lang palagi. Meron po ba? Di ba nanay, usually, ano? Ako nga kuminsan eh, yung si Sister Mary Ann, kapag may sakit po si Caleb, siya yung nag-aalaga eh. Isang gigisingin niya ako, galit pa ako. Di ba may mga ganang attitude po talaga ang tatay, eh, no? Ayaw na istorbo sa pagtulog. So, kailangan, we need to learn as a father. Kailangan din natin matutunan talaga na mag-alaga rin po ng mga anak natin. Marunong din po tayo na alagaan po sila o turuan din po sila sa mga bagay sa kanilang paglaki. Amen? Hindi po ba yung ang tatay, ang kapanin lang yan, magabot lang na magabot ng sweldo. Amen? Mas gusto ko yung pastor. Yung mister ko, magabot na lang na magabot ng sweldo sa akin. No, hindi po. Kasi mamamana po ng anak niyo po yun. Ma-adapt niya po yun. Mas mahalaga po na meron siyang huwarang halimbawa sa kanyang paglaki. Kaya hindi niyo napapansin, nagugulat kayo, so kaya nagmana itong tao, itong bata na ito, itong anak na ito, bakit lumaking ganito? Ang hindi mo alam, nakita sa atin. Amen? Kaya kung minsan sinisisi natin yung mga bata, o bakit lumaki ka ng ganyan? Hindi mo napansin, nakikita pala sa atin. Kaya nga, ito po, let us all over start lahat ng mga bagay nito. We start it all over again. Umpisahan po natin sa maayos po. Sa pasimula, umpisahan natin. Kung dati ganun po tayo, nagiging bad example po tayo sa mga anak po natin. Ngayon, gawin po natin na maging reachable po tayo sa kanila at maging tama po yung ating pagiging tatay para sa kanila, magulang para sa kanila. If Jesus is approachable, then so is the Father. Si Jesus, pinakita niya yung pagiging approachable ng kanyang Ama, our Father God in heaven. Ngayon, if we are followers to Jesus, as a father to our family, kailangan ganun din po tayo. Malinaw po ba yung mga tatay? Bahala kayo dyan, pastor. Malinaw po ba yung mga tatay? Wala na yata ang tatay dito. Yan. Malinaw po, si brother. Yung mga tatay po dyan, naiintindihan po natin. Salamat po sa Panginoon. Dalangin ko po na, ito po wala naman po naghangad sa kanyang mga anak na mapariwara. Amen? Lahat po tayo gusto natin. Now, ito po yung malaking ambag na maibabahagi po natin sa mga anak po natin para lumaki po sila maayos.
Amen. Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Ano sabi dito? Si Yesu Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So ibig sabihin, kaya nga nagkatawang tao po ito si Jesus para ipakilala niya sa atin kung sino po ba talaga ang Diyos. At yun po yung magiging example po natin, ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga po sa atin ng Biblia, di ba? Sa gawa mo makikita kung sino ang iyong Ama. Now, if you know Christ Jesus, if Christ Jesus is the example for every father, alam natin kung sino yung Ama natin. At yung ating mga anak, lalaki yan na kilala nila ang Panginoon sa buhay nila. Okay, papakita po natin yan. God is approachable. Look at Jesus. He never turned anyone away, even when it would seem there was urgent business, or he was tired, or the people coming to him seems repugnant. So kahit na busy si tatay, kahit na pagod si tatay, kahit na yung lumalapit sa kanyang anak, ay sabihin natin, naiinis siya, nasusuklang siya, pero still he has an open time for them. Binibigyan niya pa rin ng sapat na panahon para intindihin, kausapin po sila. Because he is an approachable father. Now, ganun po kailangan po tayo. Hindi ba yung pag lumapit sa ating yung anak na, mamaya na natin pag-usapan niya. Pagod ako. Galing ako ng trabaho. Hindi po. Give enough time for our children. Huwag na huwag natin na isang tabi yung problema ng mga anak natin o isang tabi natin yung problema ng pamilya po natin. What is far country? Ito po yung tinatawag na riotous living. Pag sinabing riotous living, yung pamumuhay na magulo. Kaya mapapansin po natin, no? Marami po dito yung parang tinatawag na far country sa pamilya po natin. Pag sinabing far country, ibig sabihin magulo, hiwalay sa kanyang ama. Ano po ba yung tinutukoy po dito? Alam niyo po ba na kapag tayo misguided ng ating mga magulang o ng ating ama, minsan ang nangyayari po sa atin, katulad po dito sa prodigal son, dream of great tasks but found great temptation. Naghahanap tayo ng mabuting trabaho, mabuting pagkakakitaan, pero ano pong nangyayari sa atin? Minsan, puro pagsubok pa yung dumarating sa atin. Dream of adventure but instead found agony. Minsan nakikipagsapalaran tayo. Nagpupunta tayo sa ibang lugar, nagpupunta tayo sa malayong lugar, pero ang hindi po natin inisip, it is much better a life beside our Father. Mas mainam na tayo po ay malapit sa ating Ama o sa ating Panginoon para maigay tayo. Kaya ano nangyayari po? Matinding hirap. Yung kanilang nararanasan, yung kanilang natatagpuan. Dream of prestige, but instead found poverty. Minsan maluho, excuse me, minsan maluho po tayo sa buhay. Gusto natin kaluhuan, pero ano nangyayari po sa atin? Dahil sa sobrang kaluhuan, tayo po yung naghihirap. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sapat na po yung kung ano meron tayo. Basta ang mahalaga po dyan, we are not away from our Father. Hindi tayo nalalayo sa ating Panginoon. Okay, another thing is, dream of romance but rags. Pounds rags. So, kumbaga parang, yung gusto natin yung kaibig-ibig na buhay, di ba? Yung mga hinahangaang buhay, yung mga talagang kapuri-puri buhay, wow, iyakan nila. Wow, ang sarap ng buhay nila. Pero, ano po yung ating natutuklasan? Yung parang maging basahan tayo. Bakit? Kasi it is not the dream that wanted for us by God. Hindi yun yung pangarap sa atin ng Lord eh. Dream of happiness found himself feeding the hands. Kaya yung prodigal son, gusto niya lang magpakasaya lang sa buhay, ano? Meron siyang minanas sa kanyang tatay, kaya gusto niya gamitin na lamang po sa kasiyahan yun, kaya lang sa maling bagay niya nagamit. Kaya ano po nangyari po sa kanya? Instead, nagpakain na lamang po siya ng baboy. Ganon yung pinasapitan niya. At alam niyo po ba marami pong ganyan na nangyayari po sa buhay natin? Dahil sa pagiging stubborn po natin into our Father. Tandaan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Natatandaan po yung sabi ng lola ko nung araw eh. Sabi niya po, huwag matigas ang ulo kapag ka merong sinasabi sa iyo ang nanay mo at tatay mo. Sapagkat pag hindi mo sila sinunod, mapapahama ka. Di ba ganyan po yung mga matatanda? Kapag po tayo ay hindi tayo natutong sumunod sa kanila, ang sabi po nila, mapapahama ka.
Sapagkat alam po natin na ganun po talaga eh. Even into our God. Na kapag tayo po hindi sumusunod sa Panginoon at hindi po tayo natuto sa disiplina ng Panginoon, may kapahamakan din po na nangyayari po sa buhay po natin. It is riotous living. Nagkakaroon tayo ng magulong pamumuhay. Why we have been in our life a trouble? Bakit po meron po tayo ng mga kaguluhan sa buhay natin? It is because of our stubbornness to God. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Alam natin na masusumpungan natin sa Panginoon because He is approachable. Sa Kanya natin makikita lahat ng bagay, pero ayaw natin sumunod sa Kanya. Ayaw natin lumapit sa Kanya. This mother was approachable even from the people. I will arise and go to my father. Noong time na nagkaroon na po siya ng failure, naisip niya yung kanyang tatay at alam niya may pagpapatawad itong kanyang tatay. God sometimes allow the worst situations for us to realize how great a life be in God. Kaya po tayo meron mga paghihirap, may kabuluhan para ma-realize natin na napakabuti ng buhay na meron ng Diyos. Lagi po natin tandaan po yun. Yung buhay na iwalay po sa Panginoon, napakagulo po niyan. At hindi po talaga tayo mapapayaan pa niyan. Ikalawa, a father who is his son, mine was associated with heaven. Ibig sabihin po nito, when he thought of heaven, he thought of his father. Pag inisip niya yung langit, maaalala niya yung kanyang tatay. Pero, when he thought of his father, he thought of heaven. Pag inisip niya yung kanyang tatay, maaalala niya naman yung langit. Meron po ba tayong tatay na katulad nito? Habang iniisip mo yung tatay mo, hindi yung ibang bagay ang naiisip mo. Halimbawa, pagka tinanong ka, ano ba yung ugali ng tatay? Ay, yung tatay ko, masipag yan, walang inintindihan, kundi pagkita, trabaho. So, hindi po naiisip yung langit. So, meaning, there is no salvation. At alam niyo po ba ang Panginoon nagpapaalala po sa atin sa pamamagitan ng mga great example na meron po tayo dito sa Biblia. Para na sa ganun, mag-isip natin yung ating kaligtasan. At yan ang dapat na makiisip po sa atin. Kapag sinabi, kamusta ang tatay mo? Ano bang meron ang tatay mo? Dapat makita po sa atin yung kaligtasan. Naalala ko po yung tatay ko po nung araw. Noong po napapaliwala po yung buhay ko, 50-50 po yung tatay ko na sa ICU kasi suffered from the second stroke na po siya. So, mamamatay na lamang po yung tatay ko po noon. Hinahanap niya ako kasi ako na lang po yung wala sa mga anak niya. Andun ako sa lakwatsa, nagiinom, nagdodroga, at lahat ng kasiyahan nandun. So, umiiyak na yung tatay ko. Gusto niya bago siya mawala, makausap niya ako. At pinsundo niya ako doon sa mga kapatid ko. Then, halos napilitan na nga lang po ako noon. Napuntahan pa po doon sa ospital. Ganun po ako kasama po noong araw. Tapos pagdating ko po doon sa ospital, sa ICU, pinapasok po ako doon. Sabi po nung nurse, nandito na po yung anak niyo. Alam po nila, hinihintay na lamang po na mamatay po yung tatay ko eh. Tapos, narinig niya na gano'n, tinawag niya ako. So, siguro, huling pangungusap niya ka po yun. Sabi niya po gano'n sa akin, Renante, sabi niya gano'n, bago ko mawala, maglingkod ka sa Panginoon. Gayahin mo yung kuya mo. Yan, gano'n. Tapos, isa lang po yun na naramdaman ko doon, para ako nahabag sa kanya, naawa sa kanya. Tapos, sinabi ko sa kanya, sige po, magbabago na ako. So, alam niyo po, yung pagkasabi ko po noon, isang patak ng luha lumabas po sa kanyang mata. Even though he was, his eyes closed, pero parang naramdaman ko yung galak sa puso niya. At pagkatapos nun, namatay na po siya. Ano po ibig ko po sabihin doon? Na kapag naalala ko po yung tatay ko, iniisip niya yung kaligtasan ko, yung ikabubuti ko. At yun po yung dapat nabinging larawan ng isang tatay sa kanyang anak. Na kapag sinabing, yung tatay mo, ay, yung tatay ko, ang hangad sa akin yan, maligtas ako eh. Hangad sa akin yan, magkaroon ako ng pamumuhay na banal, na malapit sa Panginoon, at hindi ako mapahamak. Yun po yung the best na maaalala natin pag sinabing yung tatay mo, our Father
Dahil yun ang ating Diyos. Yun si Yeso Cristo. Na pag naalala mo si Yeso Cristo sa buhay mo, ipapaalala sa iyo ng Panginoon na ito yung kaligtasan mo. Ipapaalala sa iyo na ito yung ikabubuti mo. Ipapaalala sa iyo na dito ka magkakaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Yun yung maalala mo pag sinabi, sino si Yeso Cristo? He is my salvation. Ganun din po dapat tayo mga tatay. Pag naalala ka ng anak mo, dapat maalala niya, gusto niya yung kabutihan ko. Gusto niya yung pagiging maayos ko. Gusto niya yung kaligtasan ko. Gusto niya yung maging matuwid ako. Yun ang dapat na maalala po sa atin. Okay? Lucas chapter 15 verse 18. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Naalala niya agad yung kanyang tatay. Sapagkat yung tatay niya, alam niya na hindi siya pababayaan. Alam niya na ililigtas siya. Alam niya na ibabangon siya mula doon sa kanyang pagkabagsak. He could not be reminded of God without remembering His Father. Ang Diyos po kasi kaya pinapaalala niyan ang ating Panginoon dahil gusto niya maalala mo yung kaligtasan mo. Tanungin mo yung katabi mo ngayon. Ikaw ba lagi mo naaalala na pag na kay Kristo kaligtas ka? Ikaw ba lagi mo ba naalala na Minsan hindi natin naaalala yun eh. Minsan na naaalala natin, ako pag marami akong pera, SM ako. Pag marami akong pera, kain ako sa mga masarap na restaurant. Pag marami akong pera, bibili ako nito. Yun yung laging nare-remind po sa atin eh. Pero our God, He reminds us to remember our Christ Jesus. At ang pinakamaganda niyan, kapag yung tatay mo dito sa lupa, pag naalala mo yan, maaalala mo na meron Jesus Christ na kailangan ka sa puso mo para magkaroon ka ng kaligtasan. His father surely was a man who walked with God. Yan. And what impression his son could escape it. Hindi po makakaligtas yung mga katulad po nating makasalanan para tayo po ay magkaroon ng alaala para tayo po ay maligtas. What else? The father of prayer in devotion and reverence po. Maaalala rin po dito na tayo po minsan nakita po ng ating mga anak. Come on, mga father, mga tatay. Nakita na po ba tayo ng ating mga anak na nananalangin para sa kaligtasan nila? Nakita na po ba tayo ng ating pamilya na kapag may problema, nananalangin ka para sa problema ng pamilya? Nakita na po ba tayo na kapag mayroong problema man sa atin, mayroong tatay na umiiyak sa Panginoon at nananalangin? Lumalakad na may kabanalan, may lumalakad na may paggalang sa ating Panginoon. Alam niyo, kung minsan mga tatay mahihiyain eh. Ayaw nila masabi na nakikita sila ng kanilang mga anak na nananalangin. Alam nyo, we must be a good example for them. Hindi nila gagayahin yung mga bagay na hindi nila nakikita, kundi ang gagayahin nila yung mga bagay na nakikita nila. Kaya tayo po mga tatay kailangan, iniingatan po natin whatever moves we have, whatever we walk, kung ano po yung mga lakad po natin, kung ano po yung mga kilos natin, kung ano yung pamumuhay natin bilang mga tatay. Kaya nga sa atin sila mamumulat eh. Lalo na yung mga bata. Sa atin sila mamumulat. Sa atin sila kukuha kung anong ugali meron. Amen? Kaya nga dapat at the early age of our children, ipakita natin sila, sa kanila na tayo po ay maayos na tatay. Na tayo po ay mabuting tatay. Na tayo po ay may takot sa Panginoon. Na tayo po ay nagpapahalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At yun po yung dapat na makita po sa atin. Now, his father was godly. How about you? Kamusta po ba yung mga naging tatay po natin? Ganon din po ngayong iminulat sa atin ng mga tatay po natin. Kung ganon, it is good for everyone of us. At kung hindi naman, let's start. Umpisahan po natin, bilang tayo po yung mga magulang, umpisahan po natin na ipakita sa kanila na how great is God we have. Na napakainam na meron tayong Diyos sa buhay po natin sapagkat ang kahalagahan ng kaligtasan po ay nagmumula sa atin din mga magulang. Alam niyo, kaya po walang interest. Sorry to know that. Ang isang pamilya, pag nakita po nila na yung kanilang magulang ay walang interest sa Panginoon, sila man mga anak natin, mga apo, o yung mga sumusunod po sa atin, ay hindi magkakaroon talaga ng interest sa Panginoon.
Pero if us, as a parents, nakikita nila na meron tayong interest sa kaligtasan ng kaluluwa natin, even them, our children, magkakaroon po sila ng interest para maligtas po sila. Kaya nga meron po tayong tawag na like father, like son, like mother, like daughter. Kaya nga hindi po natin pwedeng imulat sila sa mga maling gawain, kundi dapat na imulat natin sila sa matuwid na pamumuhay na nakalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ikatlo, a father who was affectionate. Yung tatay na merong malasakit, yung tatay na merong punong-puno ng pag-ibig sa puso para sa kanyang mga anak. Yan ang kailangan po natin. Sabi dito, run and fell on his neck and kiss him. Nung nakita niya na sa malayo, napabalik na po yung kanyang prodigal son, anong ginawa niya? Hindi nakatiis po itong tatay. Siya na yung tumakbo palapit doon sa kanyang anak. Ibig sabihin, this is an affectionated father to his son. Ganun po dapat tayo. Even tayong mga nanay. Minsan, ang layo na ng puso natin sa ating mga anak eh. Dahil sa iba na po palagi tayo nakatuon. Maaaring doon na lang sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga gawaing bahay, o sa ibang bagay. Kaya nakalimutan natin, oy, may anak pala ako. Meron pala akong mga anak na nangangailangan ng pag-ibig ko. Meron pala akong mga anak na nangangailangan ng malasakit ko. Kaya nga alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya minsan mayroong mga magulang na kapag tumanda po sila, wala rin pong affection pagdating sa kanila, yung kanilang mga anak. And then later on, sisisihin natin sila, sasabihin natin sila, ang sama niyo naman mga anak, matapos ko kayong palakihin, matapos ko kayong pag-aralin, ganito ang ginaganti niyo sa amin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, alam natin na sinabi ng Biblia, what we sow is what we reap. Kung ano yung itinatanim po natin, yun ang naaanihin po natin. Kapatid sa Panginoon, kung gusto mo yung affectionate of your children pagdating ng araw, kailangan ngayon pa lang. Ipadama mo rin sa kanila yung iyong pag-ibig, yung iyong malasakit, yung iyong pagtulong, yung iyong presensya na pakalaga sa kanila. Huwag na huwag mong iiwan yung tahanan mo na hindi ayos yung mga anak mo. Huwag kang aalis ng tahanan mo nang hindi mo man lang sila nabibilinan ng mga bagay-bagay. You must express your love before you leave your house. Bago po kayo umalis ng tahanan ninyo, i-express niyo po muna sa pamilya ninyo yung pag-ibig po ninyo. Because the Father, our God, He expressed His own love for us. He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not be perished. Parang lagi niyang pinapakita yung pag-ibig niya sa atin. Ganun din po tayo. Sabi po dito, if nonsense that manhood calls for coldness, walang karapatan tayo na panlamigan tayo sa ating pamilya. Panlamigan tayo sa ating mga anak. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya pinanlamigan sa atin. Kahit na nagkakasala siya, nagkakasala tayo sa Kanya, pero still, anong ginagawa po ng ating Panginoon? He always seeking for us. He always offered His forgiveness. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kayong nandito po ngayon, alalahanin niyo palagi na meron tayong mabuting Diyos na handang magpatawad po sa atin. Mapagmahal at sobra-sobra nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin kakalimutan ang Diyos sa buhay po natin. Always remember na meron tayong Diyos na gano'n at kailangan maging gano'n din po tayo. Amen? Amen? Magkano ba kayo na ipamalas nyo sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, yung inyong totoong pag-ibig? Ipadaman nyo po sa kanila hanggat hindi pa po huli. Hanggat nandun pa, sama-sama pa po kayong pamilya. Dahil darating ang araw na kapag hindi po tayo na-erase into a good one family, alam niyo po mangyayari pagdating na araw, problema natin ang isa't isa. Maaring yung anak, problema yung magulang niya, yung magulang, problema niya yung kanyang anak. At huwag natin nahantayin yung bagay na yun na mangyari po sa atin. Let us do what God was teaching us right now. Kung ano yung tinuturo ng Lord sa atin. Lucas chapter 15 verse 20. At siya ay nagpasya umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na niya na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Grabe, ano? Nagkasala na sa iyo, bumalik yung anak mo. Minustay na yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan.
Tapos pagbalik sa'yo, ikaw pa yung parang tuwan-tuwa na bumalik yung anak mo. Come on, mga kapatid sa Panginoon, kung sa atin yon, baka natadyahan pa natin yon. Baka nasipa natin, bumalik ka pa dito. Inubos mo yung kayamanan ko, tapos babalik ka sa akin ngayon. Baka ganun pa po yung sabihin natin. Pero, unlike this approachable Father, napakabuti ng kalooban po nito. Ikaw, tatanungin kita sa oras nito, hindi lang ang tatay, kundi tayo kayong mga nanay. Isang beses, nagalit ka sa anak mo. Sinumbatan mo pa siya. At halos sabihin mo sa kanya yung masasakit na salita dahil may nagawa siyang kasalanan mo. Pero, ang tanong ko dito, nagawa ba sa iyo ng Diyos yun? Nagawa ba sa iyo ni Jesus yun? Nasumbatan ka doon sa mga napakarami mong kasalanan. Kailanman hindi sinumbat ng Diyos yun. Kundi ang sabi niya sa atin, lumapit kayo sa akin at lilimutin ko ang inyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, who am us? Who am I? Para ganun ang gawin ko sa mga nagkasala sa akin. Para ganun ang gawin ko sa mga anak ko. Wala tayong karapatan. Sapagkat ang Diyos mismo, pag-ibig at pagmamahal pa at malasakit sa ating kaluluwa yung ipinanganas niya sa atin. Napakabuti ng Diyos. Praise God. Hallelujah. It was the look of love. The Father had been watching for him. Habang nasa malayo, tinatanawan niya na po yung kanyang anak niya. He ran to meet him. Hindi na siya nakatiis. Tinakbo niya na. Sinalubong niya na agad. Alam niyo yung sabi sa verse 20? But when he was still great way off, his father saw him and had compassion. Nandun pala sa malayo, habag na itong tatay niya. Ito na yung anak ko. Awawa naman. Awa, habag. A merciful father. Dahil alam niya na napahamak yung kanyang anak. Pero sa panunumbalik nito kanyang anak, natuwa siya. Dahil may bibigyan niya ulit yung buhay na sinayang nitong bata nito. Yun ang kailangan po natin. Amen. Amen. His son was returning. The time away made no difference. Walang nagbago sa tatay niya. Yung pag-alis niya, yung pag-ibig ng ama niya, hanggang sa pagbalik niya, nagkamali siya, nagkasala siya, ganun pa rin ang pag-ibig ng kanyang tatay. Ganun ang Panginoon po natin. The smell of swine made no difference. Yung naging amoy baboy siya, dati ang bango niya, nung nasa piling po siya ng kanyang ama. Pero dahil sa paghihirap, nagtrabaho siya sa baboyan, nag-amoy baboy siya, pero hindi siya tinaboy ng kanyang tatay. Amen. Niyakap pa rin siya ng mahigpit at hindi niya sinabi, ang baho mo. Kundi ang sinabi niya, welcome ka ulit, anak. Amen. I will show and give you my love. Pinaranas niya pa rin yung pag-ibig niya. The rags made no different, nor did the empty pockets. Na kahit bumalik siya, naghihirap na, bumalik siya, nagustay niya na lahat, hindi niya sinumbatan ito kanyang anak, kundi tinanggap niya pa rin. His son is so, that's all that matters. Ang mahalaga po doon, nakabalik po siya. Ganon din po tayo sa Panginoon. Sometimes we are backsliding. Tumatalito tayo sa Panginoon, pero sa pagbabalik po natin, alam niyo po ba yung warm welcome ng Panginoon? Hindi lang natin nakikita that is very warm embrace na ibinibigay niya para sa atin. Kung alam mo lamang sa isang nagbabalik loob sa Panginoon, tuwang-tuwa ang Diyos. At alam mo ba na nandito ka ngayon? Hindi mo ba alam na tuwang-tuwa ang Panginoon sa buhay mo? Although we cannot see the reactions of God, but I am sure na tuwang-tuwa ang Diyos dahil nandito ka. Kung alam mo lang kung gaano nag-uumapaw yung puso't kagalakan ng ating Panginoon dahil nandito ka ngayon. Ganun po ang ating Diyos. At ganun dapat ang mga tatay at mga nanay na rin po sa buhay po natin. Ika-4, a father was assuring to God. Ano po yung kanyang sinisiguro dito? Bring forth the best robe. Sabi niya po doon sa kanyang anak na bumalik po at humingi ng tawad sa kanya. Sabi niya, dalhin niya dito yung pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. At suotan niya siya ng singsing. At ipagkatay po siya ng pinatabang guya. Come on! It's party time! Alam niyo po ba, even in the heaven,
There is party. At alam niyo kung kailan po nagaganap yung party na yun, na kapag mayroong isang makasalanan na nanumbalik sa Panginoon, nagpa-party ang mga anghel sa langit. Kaya nga kapatid sa Panginoon, sabi po ng Biblia, kung mayroon ng isang mapanumbalik sa kanyang pagkakasala sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagaganap. Amen. Amen? At alam niyo po ba, isa lang yun. How much more tayo po? Ilan po tayo dito? So, ibig sabihin, baka milyon-milyon anghel sa langit ang nagaganap dahil tayo po ay gumaganap sa Lord. Amen. Father should take the problems as God the Father takes them. Kung paano niya inako lahat ng mga bagay sa buhay po ng nakabigatan, lahat ng problema, inako ng Diyos yun. Kaya hindi mo napapansin, gawa tayo ng gawa ng pagkakasala. Binabaliwala natin ang Panginoon sa buhay po natin. But yet still, hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon. Alam niyo kung anong dahilan? Because of the love of God into us. Dahil ina-assure niya yung para sa ikabubuti natin dahil ayaw niya na mapahamak ka. Kaya lang, alam niyo, kung minsan hindi natin po na-appreciate yung bagay na ginagawa sa atin ng Lord. He showed that our sin. He carried our burden. Our sin was being nailed to the cross. Kasamang ipinako sa krus yung ating kasalanan. Pero sa halip na tayo po'y manbalik sa Panginoon, still, mas pinili pa po natin na lumayo sa Panginoon. This is ungrateful to God. At gusto ko po na malaman po ninyo, itong magkakataon na ito, tuwang-tuwa ang Diyos. Kung makikita lamang po natin yung ngiti ng Panginoon mula doon sa langit. Kaya nga, gusto ko malaman po ninyo, ang sarap mayroon Diyos. Masarap na mayroon tayong katulad dito na tatay, na kung saan siya yung nagdadala ng bigat ng mga pagsubok na pinagdaranasan natin. Kaya nga, sabi mo dito, your failures have not moved you away from His love. Lahat ng mga bagay na nagawa po natin, hindi yan yung dahilan para makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Only to return. Basta manumbalik tayo sa Panginoon. At kapag nanumbalik ka na sa Panginoon, ingatan mo na po yun. Huwag mo nang lalayuan at hihiwalayan pa ang Panginoon. Sayang. Okay, tingnan po natin. Dito po tayo magtatapos. Zacarias chapter 1 verse 3. Kaya't sabihin mo sa kanilang ipinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Gusto niyo po ba ng kalingaan ng Panginoon? Siyempre dahil siya yung kaligtasan natin. Sa oras na ito, isa naman po ang sinasabi ng Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. At kahit na po ano pang kabigat yung kasalanan niyo, anumang problema, whatever mistake, failures that happens to you, basta ang Diyos na ito, tinanggap mo sa buhay mo, nanumbalik ka sa Panginoon, makikita mo, kakalingain tayo ng Lord at ililigtas tayo. Tayo po mag-stay. Hallelujah, praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa oras po na ito, nais ko pong aliyahan po yung mga tatay na narito. Nais ko po na ipanalangin po kayo. So po, ang niyayayaan ko po yung mga tatay po na narito. Huwag po kayo mahiya. Ipag-decorate ko naman po kayo. Para mas lalo po tayo samahan ng Panginoon sa lahat po ng araw na pamumuhay po natin dito sa mundo. Di po? Ama namin Diyos, idinudulog po sa iyo ang aming kapatid na ito. Lord, hayaan mo na ikaw ng Diyos na patuloy na gumabay at pumatnubay at magbigay ng liwanag sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso, O Lord, upang maipamanas mo sa kanyang Panginoon dakilang pag-ibig mo, God, at magiging po ito, Panginoon, para sa kanyang pamilya. Gamitin mo, Panginoon, ang tatay ni ito, Lord, sa kanyang sambayanan, upang sa ganun, Panginoon, maipakita niya, Panginoon, na ang kaligtasan ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, Lord, especially, Panginoon, sa mga kumikilala sa iyo, God. Gamitin mo, Panginoon, si Brother Wally, O Lord, para sa katuparan ng iyong mga plano sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kakilala, O God. Pagpalain mo ang taong ito, God bless this man, O God. Palutin mo po siya ng iyong banal na dugong mula ulo hanggang tanang pangalanan at makapunyari ang kalooban mo sa kanyang buhay. Panginoong Jesus, idinudulog ko sa iyo ang aming kapatid na ito, Lord. Hayaan mo na ikaw yung Diyos na patuloy na gumalaw sa kanyang buhay, O God. Bigyan mo po siya ng kaunawaan sa mga bagay patungkol sa iyo, Lord. Especially yung kahalagahan mo, Panginoon, sa buhay ng isang tao, especially sa isang tatay
na kung saan siya po yung inaasahan ng kanyang pamilya, Lord. Katulad namin na umaasa sa iyo, Panginoon, na kaligtasan, na lahat ng mga bagay na aming pangangailangan. Ganyan din po, Panginoon, pagpalain mo ang taong ito para sa kanyang pamilya, O God. Kaya mong ikaw yung Diyos, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kalakasan upang maitaguyod niya ang kanyang pamilya, Panginoon, ang kanyang mga anak, O Lord, sa isang mabuti at maayos na pamumuhay, O God, na handog at kalugod sa kanilang buhay, O God. Pagpalain mo po siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan ng iyong Espiritu, Lord, upang nang sa ganoon makita niya na habang ang buhay ay nakalagat sa iyo, Panginoon, hindi ka naman nagkulang at nagpabaya sa buhay niya. Maraming salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito. Pagpalain mo po siya, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Ama naming Diyos, dinudulog ko sa iyo ang aming kapatid na ito, Lord. Kaya mo ikaw yung Diyos na lubusan, nakakilala niya sa kanyang buhay, O God. Ang kanyang mga bagay, Panginoon, na gumulo sa kanyang puso, isipan sa mga nakaraan, Lord. Ikaw yung Diyos na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan nito, Panginoon, upang makita niya ang ganda ng buhay, Panginoon, na nasa iyo, O Lord. At sa kabila nito, maranasan niya, Panginoon, ang mga grabing pagpapala na nagmumula sa iyo at sa banal mong mga kapangyarihan, presensya, Lord. Ikaw yung Diyos na aabot sa kanyang puso, Panginoon, upang maranasan niya, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo sa kanyang buhay, O God. Gamitin mo po siya para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, O Lord, upang mapasimulan niya, Panginoon, ang pamumuhay na katulad na sa aming Panginoon Yesu Cristo, Panginoon, at maging umaral siya sa kanyang pamilya. God bless this man, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Ama namin Diyos, patuloy ko po idinudulog sa iyo ang aming kapatid na ito, O God. Kaya mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy na gumalaw sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, O God. Pagpamalay dadaloy sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na ilalagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, at matatatag sa kanilang isip, O Lord, na ikaw ang Diyos na kasapatan sa buhay na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang tatay na ito, Panginoon, ay maging magandang ehemplo sa kanilang pamilya, O Lord, sa kanyang mga anak, O God, upang sa ganon, magkaroon sila ng isang pamilya na kung saan masagana at pinagpala at payapa na namumuhay ng ayos sa iyong kalooban, O God. Pagpalain mo ang tatay nito, balutin mo ng iyong banal na dugo mula ulo, nagkalapakan, O God, at itinatalaga namin sa iyo ang tatay nito, Lord, sa pangalan mo po lamang in Jesus' name. God bless you. So, ito, let us extend our hands to sa mga tatay. Ganyan lamang po kayo, tayo lamang po kayo. Lahat ng mga blessings and prayers na kailangan yung i-declare sa kanila, deklara nyo, napakahalaga po nito. Dahil ang mga tatay, sila po yung provider ng pamilya. At kailangan po ang mga tatay ay mayroong strong character para na sa ganun, hindi paghinaan ang buong pamilya. Kaya, express or i-declare po natin sa kanila yung mga panalangin po natin, okay? Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tatay nito, Lord. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang ingatan, O God. And we declare blessing to them, O God, especially in their spirit, O Lord, to their relations to you, Lord Jesus, Lord. Kaya mo maging bukas sila, Panginoon, sa mga bagay nito, Lord. Bigyan mo po sila ng kaunawaan, Panginoon, sa kanilang isipan, O God, about the things about you, Lord Jesus, sapagkat alam po namin, O God, maunawaan lamang po namin ang mga bagay patungkol sa iyo, Lord, sa pamamaraan spiritual. Panginoon po kami nagtataglay ng Espiritu mo, God. Lobby mo, Panginoon, ang pagkasi ng Espiritu mo sa kanilang buhay, O God. Maranasan kanila, Panginoon, habang nabubuhay po sila at nag-raise sila ng kanilang mga pamilya, O God. Maraming salamat po. I declare blessing, victory, good health to them, O Lord, and a prosperous life to their family, O God. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, dinideklara natin ang tagumpay sa kanilang mga pamilya, O God. Salamat po sa Panginoon. God bless you po. Okay. Sige po, bago po tayo magtapos, tayo po manalangin para sa huling, sa pagtatapos po natin. O ang maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isang, Lord, na niloob mo po sa amin, O God, upang kami po, Panginoon, ay maturuan mo, Panginoon, ang mga bagay patungkol sa iyo, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Lord, ingatan mo po ang bawat isa, O God. Pagpalain mo po ng siksik, liglig at umakaw na pagpapala, O God. Hindi lamang po, Panginoon, sa pinansyal, material at sa mga bagay na pangangailangan nila sa araw-araw, kundi sa iyong pagliligtas, O God. Sa Espiritu, Panginoon,
at sa aming relasyon sa iyo. O God, paglalawigin mo po ito, Panginoon, at papalalimin pa ang aming mga kaalaman patungkol sa iyo, Panginoon. To have a spiritual growth, O Lord, at naniniwala kami, Panginoon, na napakalaking tulong po nito sa buhay po ng bawat isa amin, O God. Balutan mo po kami ng iyong banal na dugo sa aming pag-uwi, O God, maluwalati kami makauwi sa aming mga tahanan. Pawiin mo po, Panginoon, ang mga lalang na kaaway, O God, ang mga pangalim, O Lord, hindi mo papaitulungan ito sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na nagbabayot sa akin ng iyong banal at mapagpalang dugo, O God, na iyong ibinuhos para sa aming kaligtasan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless them, Panginoon, mightily. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ng church nito, Lord. Umabot ka pa po ng maraming tao sa paligid, O God, na iyong iniligtas, Panginoon, na magiging kasama namin para sa iyo, sa pagpupuri namin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang dakilang kapurihan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Happy Father's Day po sa mga